Natin, attorney, ano pong pinaka-latest ngayon diyan po sa paghahain ng certificate of, ano bang tawag doon? Diyan sa 4th District of Cavite, attorney? Opo. Magandang hapon po sa ating lahat. May 4 na nga po na naghain sa kanilang COCs. Dalawa po ang natanggap natin kahapon at meron pa pong 2 na naghain po ngayon. Bagamat ngayon po hanggang alas 5 po ng hapon, baka po sakali meron pa pong maghain ng isa pang Certificate of Candidacy. So ito pong inaasahan natin at makakaasa din naman po kayo na pagkatapos po ng Biyernes, kasi hanggang July 17 po ito, ay maglalabas po ng initial list of candidates ang Commission on Elections. Kahapon po nakapag-file na po si Raul Rex del Rosario Mangubat, si Marvin Opamin Dupalag, at kanina nga po ang natanggap po namin ay may 2 pa po kami natanggap at inaasahan nga po namin na baka sakali madagdagan pa po ito. Isa pa pong nag-file kanina ay si Lysander Aguilar Ordenes. Yan po yung isa pang nag-file kanina. At isa pa po ay si Jacinto Bautista Frani. Sila po ang nakapag-file po kanina. Lahat po all in all, 4? 4 po. Opo. Sabi niyo kanina ba kami humabol? Opo, dahil hindi pa naman po tapos hanggang alas 5 po ng hapon. Bukas Today, po ang bukas. Opo. At saka bukas po ay maari pa. Makakaasa po kayo ng update namin once na matapos po ang filing ng COC. Ito ho ba ay didesisyonan niyo pa kung dapat na maging kandidato o hindi? Or final na to? Nako, hindi po. Ganito po ang mangyayari. Dahil pagdating po sa kwalifikasyon, hindi po pwedeng magtanggal ang Commission on Elections. Kailangan po merong magpa-file pagkang kinekestyon natin yung kanilang residency, yung age, yung citizenship, yung pagiging registered voter, pagiging able to read and write, kailangan po ng kaso dyan. It's either petition for disqualification or cancellation of denial due course or yung tinatawag nating nuisance candidate. So wala pong pre-selection si COMELEC. Bawal po sa batas natin yon. Kailangan may magsampa ng kaso. Okay, attorney, i-correct mo ko ha. Pag nag-file ako, pag wala namang nagreklamo, kandidato ako. Tama po kayo. Ganyan po ang mangyayari po. Kaya nga po asahan din po ninyo pagkatapos ng filing na ito ng COC ay ilalabas ng COMELEC ang kanilang mga certificates of candidacy doon sa aming website. Ano ang purpose nito? Nang yung mga kababayan po natin ay makita yung mga pangalan at iba pa. Nang sa gayon kung may question sa kanilang qualification ay makapag-file kagad ng mga petition na napag-usapan po natin. Okay, yung natanggal na dating mambabatas, pwede pa siyang maghain, di ba, ng COC? Tama po, 2 bagay. Una po kasi dahil ang COMELEC po ay ministerial duty ang pagtanggap. So kung magpa-file po siya, talagang obligado po kami tanggapin. At kung sakali man po kasi nung tinitignan namin yung pong expulsion niya sa House of Representatives, lumalabas po kasi expulsion po yun. Wala naman pong nakalagay doon yung whether yan ay may perpetual disqualification o bawal ng tumakbo. So sa paningin po ng COMELEC talaga, pag nagain siya, tatanggapin namin at wala naman pong nagbabawal. So pag nanalo yan, parang nag-aksaya ng pera, attorney, di ba? Kung pagkakapanalo po ng kahit sino mang kandidato ay nasa kamay po ng mga kababayan natin sa Dasmariñas City po yan. Ano po ang inyong mga paghahanda, attorney? So, paalala lang po sa ating mga kababayan, dahil nga po ito'y filing ng COC sa mga nagbabalak pa pong tumakbo bilang miyembro ng House of Representatives para sa 4th District ng Cavite City, ng Cavite, Province of Cavite, dyan sa Dasmariñas City, hanggang bukas na lamang po, July 17, alas 5 ng hapon ang pag-hain ng Certificates of Candidacy. At paalala po sa ating mga kababayan dyan sa 4th District sa Dasmariñas City, simula po ang election period o yung gun ban period po natin ng July 30 at tatagal ito hanggang September 13. Kailan po sila mangangampanya? At papahintulutan natin, July 30 hanggang August 27 po ang pangangampanya dahil ang halalan po, yung special elections po dyan ay sa August 29 na po. Attorney, maraming salamat. Alam ko po, abala kayo. Mabuhay po ang COMELEC. Thank you, sir. Maraming salamat po. Mabuhay and God bless po, mga DCXL.